Ayon sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, may posibilidad na maging malaki ang pagbabago sa roster ng Los Angeles Lakers sa mga darating na linggo. Isa sa pinakamainit na pangalan na binanggit ay si Jerami Grant ng Portland Trail Blazers, na sinasabing posibleng mabuyout dahil sa salary cap situation ng Portland. Kasalukuyang may higit 200 milyon na nakakomit ang Blazers sa kombinasyon ni Grant at Jrue Holiday, kaya't lumalakas ang spekulasyon na pipiliin ng management na bawasan ang kanilang financial load. Kung titingnan ng numbers, si Jerami Grant ay nag-average ng 21.0 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists per game noong nakaraang season, na may field goal shooting na nasa 45% at 3-point shooting na 40%. Isa siyang versatile forward na kayang maglaro bilang scorer at wing defender. Sa advanced stats naman, nakapagtala siya ng 116 na offensive rating at 112 defensive rating, indikasyon na kaya niyang mag-contribute sa parehong dulo ng court. Ang kapalit na posibilidad ay si Rui Hachimura, na ayon din kay Buha ay hindi nabibigyan ng bagong kontrata ng Lakers. Kung pagbabasehan ang kanyang performance, Hachimura averaged 12.7 points at 4.8 rebounds per game noong nakaraang season sa Lakers. Bagamat may kakayahan siyang mag-provide ng instant scoring off the bench, naging inconsistent ang kanyang minutes at role lalo na noong dumating si Luka Doncic at DeAndre Ayton. May mga analysts tulad ni Zach Lowe ng ESPN na nagsabing, Rui has the tools to be a reliable role player, but his fit alongside ball-dominant stars has always been questionable. Kung papasok si Jerami Grant, ang immediate na epekto ay mas magiging solid ang spacing at perimeter defense ng Lakers. Kilala si Grant bilang two-way forward na kayang makipagsabayan sa mga elite scorers ng ibang koponan. Mas makakagan ito sa load ni na LeBron James at Luka Doncic, dahil may karagdagang wing scorer at defender na pwedeng yumako ng second option role kapag nasa bench ang stars. Gayunpaman, may downside din ang sitwasyon. Una, si Grant ay nasa edad na 31 at nakalock sa malaking kontrata. Kung hindi siya mabuyout, malaking tanong kung paano ito itatama ng Lakers sa kanilang cap space. Pangalawa, consistent ba siyang makakapag-produce kapag nasa sistema ng Lakers na traditionally mas mabagal ang tempo at heavily dependent sa ball handling ng kanilang mga superstars? May mga eksperto gaya ni Kevin O'Connor ng The Ringer na nagsabi na, Grant is a great fit on paper, but his tendency to over-dribble could clash with Luka's style. Para naman sa supporting cast, magiging malaking adjustment din ito. Kung mawawala si Rui, mas mabibigyan ng mas malaking role sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht bilang energy players at shooter sa wing. Si Austin Reeves naman ay malamang tataas ang responsibilidad bilang secondary playmaker, habang sina DeAndre Ayton at Jackson Hayes ang aasahan sa interior defense at rebounding. Sa ganitong senaryo, mas magiging balanced ang lineup kung papasok si Grant bilang third or even fourth option, pero may question mark kung magiging sustainable ito sa buong season. Sa huli, malinaw na may potential upside ang pagkakaroon ng isang established scorer at defender tulad ni Jerami Grant, pero may kapalit itong risk lalo na kung mawawala ang isang mas batang forward na si Rui Hachimura. Ang tanong ngayon, mas makakatulong ba sa championship aspirations ng Lakers ang pagkakapasok ni Jerami Grant, o mas magiging masakit ang pagkawala ng consistency at youth ni Rui Hachimura sa rotation? E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.